Pagkatapos kong magluto at kumain, ay naligpit na namin ni Kenshi yung Christmas tree at decoration dito sa sala. Noong oras na nga po kami natapos mga auntie, madaling araw na. Hello, minasan konnichiwa. Tara samahan nyo kami today's mini vlog. Ito nga pala yung ganap natin yung nakaraang linggo. Bandang alas 6, ay nagasikaso na ako para makapagluto ng hapunan namin. Ako ditong pinatubong tomyo. Ngayong niluto ko nung nakaraan na pinaugat ko. Mahaba na nga po, kaya naisipan ko ng lutuin. Nag-isa nga lang pala ako dito ng bawang sibuyas. Naghati-hati nga rin pala ako dito ng chikuwa. Kaya ako ng konting kamatis at saka ng mushroom. Tapos kung mag-isa, inilagay ko na rin tong ating tomyo. Yung una kong nilutong tomyo ay marami siyang dahon. Ito ay pinatubo ko lang ulit kaya wala siyang masyadong dahon. Puro tangkay lang din siya mga auntie. Kapag medyo mahaba na itong gulay natin ay medyo matigas na. Kaya tips ko lang kapag magpapahaba ulit kayo ng tomyo, huwag masyadong matagal o mahaba para masarap pa yung gulay. So ito na nga po, pagkatapos ng ilang minuto, ay tapos na ako maghanda ng hapunan namin. Luto nga rin pala ako kanina ng manok. Lagay nga lang pala ako dito ng tebasaki sauce. Meron ding salad, tofu, at yung inuwi kong tempura kanina galing trabaho. Opo mga auntie, meron po akong trabaho kanina. Pasensya na po kayo kung hindi na po ako nakapag-video. Pagkatapos ko magluto at magasikaso, ay tinawag ko na yung dalawang hapon ko. Inasang itadakimasu. Sa mga nagtatanong nga po pala kung ano po yung suot-suot ko dito sa bewang ko. Diba na-operahan po ako, kaya ito po yung ginagamit kong pang-suporta. Hindi ko na nga po masyadong sinusuot dahil tapos na yung 3 months na sinabi sa akin ng doktor ko. Sinusuot ko na lang po yung corset kapag nasa trabaho ako. Fast forward na nga po tayo, pagkatapos namin kumain kanina, naligo kami ni Kenshi. So, ito na nga po, bali magtatanggal na kami ng Christmas tree at ng mga decoration. Sobrang late na nga po mga auntie, inabot na ng February. Paano ba naman kasi itong asawa ko, sabi niya wag ko muna daw tatanggalin. So sabi ko, habang masipag ako ngayon, ay tatanggalin ko na po mga auntie. Baka kasi kapag tinamad ako, baka hindi ko na naman ito matatanggal. Habang busy ako dun sa Christmas tree, si Kenshi naman ay busy magtanggal ng mga decoration. Taon-taon kapag December, di nawawala ng decoration o Christmas tree dito sa bahay namin. Kahit ibang-iba yung Pasko dito sa Japan, gusto ko pa rin iparanas sa mga hapon ko yung traditional natin. Ito ngayon na tuwing magpapasko, merong Christmas tree. Ito nga pala mga auntie, ibigay po to ng kaibigan ni Uncle yung hapon. Ang binili ko na lang ay Christmas light at iba pang mga decoration. Para ko sana hindi ko natatanggalin hanggang sa mag-December. Para araw-araw ay Pasko. Pagkatapos namin tanggalin, ay nilagay ko na dito sa box. Tapos itatago ko muna to dun sa second floor. At ilalabas ko na lang ulit kapag December na. Tapos namin magtanggal ng mga decoration. Naglinis naman ako dito sa sala. Tinanggal yung mga nakakalat. Pagkatapos ko mag-vacuum at tanggalin yung mga ibang kalat. Nagtupi naman ako ng mga damit namin. May nabasa nga pala ako sa comment section. Sabi niya halata daw sa akin na pagod na ako. Tapos may nag-reply dun sa comment na yon. Sabi niya, true, ilang taon pa lang siya. Pero ang tanda niya nakaagad tignan. Iisa pa lang anak niya. Sana ayos lang siya. Tapos meron pang pa-God bless. Tapos akong laitin, meron pang pa-God bless si ante. Alam niyo po mga auntie, sa lahat ng mga followers ko, hindi ko kinakahiya at ipakita sa inyo kung ano yung itsura ko. Lalong-lalo na pagdating sa mga gawaing bahay. Alam niyo po, sanay na ako sa mga ganyang comment. 3 years ko pong pag-vlog dito sa social media. Dami ko nang naririnig na hindi magagandang salita. Pero yung mga comment na yun ay ang nagpapatibay sa akin araw-araw. Wala na akong pakialam kung may magsabi man ng katulong, losyang matanda na, haggard o kahit ano pa. Lahat ng mga yan na sinasabi nila ay totoo po yan. Dito sa Japan, hindi uso ang katulong. Alam niyo ba mga auntie, sobrang saya ko po kapag pinagsisilbihan ko yung pamilya ko. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko naman pinapabayaan yung sarili ko. Nag-aayos at nagpapaganda rin naman si auntie paminsan-minsan. Sa mga kagaya ko pong housewife o babae, huwag na huwag po kayo matatakot na ipakita kung sino at ano kayo. Hindi importante ang mga sinasabi ng iba dahil tayo lang ang nakakilala sa sarili natin. Basta ang mahalaga ay naalagaan natin ng maayos yung pamilya natin. Ito na nga po, pagkatapos ko nga pala magtupi kanina, sa pinaglagayan ko po ng Christmas tree, nilagay ko dito yung lagay ng mga halaman ko. Simula nung nagkaroon ako ng asawa at anak, alam niyo po mga auntie, doon ako nahilig mag-alaga ng mga halaman. Kapag summer naman, ay nahilig ako magtanim ng mga gulay. Lapit-lapit na nga po at makakapagtanim na tayo ng mga iba't ibang klase ng gulay. Alam kong excited na rin dyan yung mga ibang followers ko na nag-aabang ng mini garden ko. Ito na nga po, pagkatapos ng siyam-siyam, umayos naman ng konti itong sala namin. Nasan ko na rin tong mesa namin at nilinisan. Saktong-sakto naman natapos na rin itong mga labahin. Kaya heto, bago kami matulog ni Kenshi, ay sasampay ko muna. Dahil sobrang lamig pa dito sa Japan. Kaya ito pong mga damit namin, ay dito ko sinasampay sa loob. Mabilis lang po yan mga auntie. Kinabukasan, ay tuyo na rin yan. Time check nga po tayo. Alauna na po pasado ng madaling araw. Sa wakas kahit papano, natapos din kami sa gawaing bahay. Buti na lang andyan si Kenshi. Kahit na napakakulit, ay tinutulungan niya ako. Niyaya ko na nga po kaagad si Kenshi sa kwarto para matulog na. Ilang po maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Dada, bye-bye. I love you. Dadang, 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 皆さんありがとう。サラミマラパポ。